Ibinasura ng Malacanang ang negosasyon sa pagitan ng gobyerno at ng Communist Party of the Philippines New People's Army National Democratic Front para muling masimula ng usaping pangkapayapaan. Pabago-bago raw kasi ang mga hiling at kondisyon ng grupo. Pero nilinaw ng palasyo na bukas pa rin sila sa muling pag-uusap. Yan ay kung may papakita raw ng mga rebelde na sincero sila at ititigil na mga insidente ng karahasan, lalo na ngayong panahon ng eleksyon. Makibalita tayo kay Chona Carion. Dekada na ang binibilang ng gusot sa pagitan ng gobyerno at ng Communist Party of the Philippines New People's Army National Democratic Front. Ilang beses na ring sinubukang ayusin ang hidwaang ito, pero hindi pa rin ito matapos-tapos. Nitong nagdaang linggo, ibinasura ng Malacanang ang mga hiling at kondisyon ng CPF para ipagpatuloy ang peace talks. Ayon sa palasyo, pabago-bago ang gusto ng mga rebelde. Sa pagpupulong ng dalawang panig noong Disyembre, napagkasunduan ang isang special track na iminungkahi ni CPP Founding Chairman Jose Maria Sison. Ito raw sana ang solusyon para mapadali ang pagdeklarar ng pagkakaisa at kapayapaan. Pero sa pulong sa The Netherlands nitong Pebrero, iminungkahi ng NDF na bumalik sa regular track ang negosasyon. Ito yung nagkalalagay ng pagbabasura sa CCT, Pamana at Oplan Bayanihan at iba-iba pa. No? So sabi namin kung ganyan lang rin ang special track na ito ay nagmula mismo sa CPP, NPA, NDF kay Joma Sison, sige, sila na rin ang nagdeklara no, na patay na yung special track. Buwelta naman ng legal counsel ng NDF. Yung mga sinasabi ni Alex, matagal na yan na paulit-ulit na binabanggit ng gobyerno na di umano preconditions. Hindi naman siya preconditions. Siya ay assertion na kailangan tugunan ng gobyerno. Inalmahan din ng pamahalaan ang mga hiling ng mga rebelde na pagpapalaya sa mga nakaditina nilang consultants bago ipagpatuloy ang negosasyon. Ang gusto nila mangyari is ma-release muna ngayon at sa ating experience sa kanila is that out of the 6 na nirelease natin itong past 2 years, 2 ay bumalik sa underground. Hindi rin daw tama na ipatigil ang ilang programa ng gobyerno kabilang ang conditional cash transfer. Lagi naman daw bukas ang palasyo sa pag-uusap. Pero sa ganitong pabago-bago raw ang desisyon ng mga rebelde, mukhang matatagalan pa bago masolusyonan ang problema. Pinag-aaralan na raw ngayon ng palasyo ang isang panibagong approach para sa usapin. Pero dapat daw ipakita ng mga rebelde na sincero sila at itigil na ang karahasan at mga pananambang. Nito lamang nakaraang linggo, pinaulanan ng bala sa isang checkpoint ang convoy ni Hinguog City Misamis Oriental, Mayor Ruth Gingguna, kung saan 2 ang namatay. Inako ng NPA ang pamamaril at agad ding humingi ng paumanhin sa mga Ginggona. Kasunod dito, pinaalalahan nila ang mga kandidato sa mga nasasakupan nilang lugar na humingi muna ng permit to campaign mula sa kanila. Kapalit daw nito ang kanilang mga hiling gaya ng pera at iba pang pangangailangan. Chona Carion, Nagbabalita, Pilipinas.